So bago po natin marinig ang mensahe ng Panginoong Diyos sa atin, ano po ngayong umaga, ay nais ko po munang ipakilala yung ating tagapagsalita. Ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay pinanganak sa Maynila, but he was raised in Taal, Batangas. So ang ating pong tagapagsalita ay isang Pilipinong Batanggenyo. Hindi Koreano, hindi Koreano. Isang Pilipinong Batanggenyo. At currently, he is engaged in compliance consultant as a compliance consultant, writer and preacher, motivational speaker. By profession, he is a licensed financial advisor and a SEC-certified investment solicitor. By education, he is an accountancy graduate from FEU. He is also a fellow of the Life Management Institute of Loma, USA, a certified associate of the Governance and Risk Compliance Institute of Australia, a local member of Association of Certified Fraud Examiners of the Philippines, an alumni of John Maxwell's Million Leaders Monday, and an alumni of the Haggai Leadership Institute of Maui, Hawaii, USA, batch M0, M07E, M07088, 2007. And currently, he is an ordained minister of the Assembly of the Almighty God and the pastor of Bayanihan Christian Fellowship in Imos, Cavite. He is now actively involved as National Faculty and Training Coordinator of Haggai Philippines Cavite Chapter. He surrendered his life to Jesus Christ at the age of 34 and has since been serving in various ministries. He is also active in the workplace ministry, being part of the Christian Professionals Fellowship, a workplace intercessory group. He is happily married to Alma Reyes for 31 years. Purihin ng Panginoon, and blessed with 3 lovely grown-up daughters, Ariane, Avian, and Diane, who are now also corporate professionals. So, without further ado, let us welcome with the love of the Lord, Pastor Alex Solis. Salamat po, Pastor Roland. Habang binabasa po yung introduction sa akin, ako po yung nahihiya. Ano po, ako po yung hindi nagyayabang. Hiningi ko yung profile ko, hindi ko naman alam nababasa ko. Sabi ko, I simply want to be introduced sa man of God. Tapos katulad po ng bawat isa, I am just a sinner. Isang makasalanang binago ng Panginoon. A sinner saved by grace through faith in Christ Jesus. At yung pong mga binanggit ni Pastor Roland, sabi nga po ni Paul, I consider them rubbish. Kumpara po doon sa aking natagpuan at nasumpungan pananampalataya pag binikot sa Panginoon. Praise the Lord. And if I am here before you today, it's not because of what I have accomplished or who I am or what I know. I am here simply by the grace of God. Praise the Lord. Biyaya lang po ng Panginoon. So, nawa ay samahan tayo ng Panginoon sa aking pong pagbabahagi ng salita ng Diyos. By the way, yung po yung aming church ngayon po, ongoing din po ang aming worship service sa Bayanihan Christian Fellowship. At ako po'y nagagalak at binigyan po ako ng pribilehiyo ng Panginoon through Pastor Roland na makapagpahayag po ng salita ng Diyos dito sa inyo dito sa Father's House Church. Doon naman po sa amin sa kabila, meron po kaming visitor eh. Hindi lang kaming visitor. Okay na ba tayo? Paano ba ito? Walang ganito sa amin. Sa buko. Okay naman. Hindi pala nakabit.
bayanihan. So, ang ating pong pag-aaral ngayon ay may pamagat na The Crucified Life. Ipinakong buhay. Ano po bang pumapasok sa isip niyo pagka po sinabing pako? Pako. Naalala ko po yung asawa ko kahapon eh. Sabi ko sa akin ng asawa, hindi ko na kahapon isang araw. Ano po ba naman, Alex? Para kang pako, kailangan kang pukpukin. Ano po ba ibig sabihin ng parang pukpukin? Ano yung sinabi ko sa asawa ko, ano ba naman, para kang martilyo, pukpuk ng pukpuk. Eh sa kanya po magaling yung asawa ko, napatawa lang siya. The Crucified Life. So I'll be reading from the book of Galatians, chapter 2, verse 20. And it says in the book of Galatians, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. The life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Galatians 2:20. Tayo po isang manalangin. Ang namin Diyos sa banal, tunay nga po makapangyarihan ang iyong salita at hindi po babalik ang iyong salita sa iyo nang nang walang kabuluhan, hindi magaganap ang layunin kung bakit hinayaan mo madinig namin ang iyong mga salita sa umaga nito. Pasihan niyo po ang inyong lingkod, maging ang bawat isang nakikinig. Banal na Espiritu, kayo po ang mangusap ng malinaw sa kanila at ipuin niyo po ang puso ng bawat isa upang sa bawat salita at katagalan ng kanilang madidinig, Panginoon, ito po'y magbibigay ng inspirasyon, kalakasan, at kaliwanagan, Panginoon, tungkol sa mga bagay na nais mo matutunan namin. Salamat po aming Ama, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng magaganap sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, tatagalogin po. Ang sabi po doon sa Tagalog, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kanilang sarili dahil sa akin. Galatia 2:20. Bigyan ko lang po kayo ng basic background dito po sa sinulat na ito ni Apostol Pablo. Ngayon po si Apostol Pablo, bago po siya dumalaw sa mga bayan na kanya po pinupuntahan, siya po yung meron sulat, may epistle po siya. At ito pong Galatia, ngayon po ito po ay kung titingnan po natin sa mapa, ito po ay Turkey. Bansang Turkey po ito. During that time, bago po makakilala sa Panginoon ng mga taga-Galatia, sila po yung mga idolaters. Mga idol worshippers po sila. At alam niyo po ang kanilang sinasamba, kumbaga para sa atin, may mga patron-patron, tayo po hindi pa nakakakilala sa Panginoon. May patron sila, meron po silang sinasambang Diyos-Diyosa na isang lalaking magdiligma na nakasakay sa kabayo. Yun po ang sinasamba nila. At sa biyaya po ng Panginoon, sila po nakakilala. Ito po mga Hudyo, mga Jewish Christians. At pinuntahan po ni Apostol Pablo, yung po mga Jewish Christians, kasi po ang nangyayari po sa kanila during that time, parang bumabalik sila sa kanilang lumang pananampalataya. Pagkamat tumanggap na po sila sa Panginoon sa Kristo, at kanila po sinasamba si Hesus Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, minsan po ay naliligaw pa rin. Para po tayo, wala pong pinagkaiwas sa ating mga modern day Christians. Na though we profess to be Christians, we profess to be believers, sometimes yung mga ways po natin ay parang hindi Kristiyano. Para sasabihin, born again ka pala, hindi halata. Kasi ganun po yung nagiging tinuturan sa atin ng mga nakakaalam na na tayo Kristiyano, lalo na po sa workplace, kung tayo po pag nasa simbahan, mabait. Meron po bang hindi mabait sa simbahan? Lahat mabait pag nasa simbahan. Pero pag nandun na po sa kanya-kanyang trabaho, o school, o tanggapan, parang nawawala ang pagka-Kristiyano, lalo na po sa panahon ngayon. Pagka nakakita ka ng post sa Facebook na nakakainis ang tendency, papatulan mo. O kaya naman po, pagka hindi mo hindi kayo pareho ng kandidato, magkakaanuhan na kaagad. Pare-parehong Kristiyano yan. Ganyan po. Parang ganyan po ang sitwasyon during the time. Inire-relate ko lang po sa ating present day situation. Ngayon, pinakita ko po pako. Bakit pako? Pag sinabing napako ka na dyan, ano pong ibig sabihin noon? Pag sinabing napako na, dyan ka na lang, hindi ka na makakaalis dyan. Napako na, parang napako ang pangako, parang nangutang, babayaran sa katapusan, napako na, nakalimutan na, ay napako na.
Kaya po, i-relate yung napako na permanente ka na. Permanente ka na dyan. Ngayon, tatanungin ko po kayo. Ang ating po pag-aaralan ngayon, since we are speaking of having a crucified life, is contented buhay versus pinakong buhay. Contented life versus crucified life. Sino pong gusto ng kontentong buhay? Kasa namay? Siyempre lahat. Normal po yun. Ordinary po yun. Karaniwan po yun. Lahat tayo gusto natin makontento sa buhay. Eh sino na pong gusto yung nakapako? Crucified life. Parang, ang hirap naman nun. Eh kung ako mahirap, napako na ako sa kahirapan. Kung ako'y mayroong sitwasyon sa buhay na ang hirap alisan, napako na ako doon. Pero ang pinag-uusapan natin ay being crucified with Christ. Napako kasama sa Yesu Cristo. Ano nga po ba ang kontentong buhay? Pag sinabi kong kontento, marami kang salapi, makukontento ka ba sa salapi? Magkano po ang gusto niyo magkaroon? Halimbawa po, sabihin nila, magkano gusto mo ngayon? Sky is the limit. Pwede ka sa inyo 10 milyon? Parang, kulang? Kulang ba? Higher? Higher? O, sa halimbawa naman po, kontentong buhay yan. Maraming salapi, kayamanan, at ari-arian, wealth, money, and property. Or, kasikatan. Sino gusto sumikat? Mahirap mas sumikat. Ano po? Maraming basher. Maraming hater pagkasikat ka. Kapangyarihan, luho at pita ng laman. Alam mo ba yung luho at pita ng laman? Yung pong huwag na po natin munang i-relate sa section na lang pong lust of the flesh, yung pong desire to have a lot of things. Kaya ngayon po, usong-uso ang Lazada, Shopee, yan, maraming Kasi pag nakita mo, gusto ko nito, gusto ko niyan. Pita ng laman. Hindi naman masama kung kailangan. Pero minsan, parang yun ang nagiging natin, libangan natin. Kontentong buhay. Pero nakontento ka na ba? Nakabili ka na ng isa? Bukas meron na namang bago. Add to cart. Nakaka-relate ba? Bago, hindi ko po kayo pinapatama kasi sa bahay po ganyan din. May kakatap, Shopee, Lazada. Kasi mga anak ko po, mga dalaga Ano ba naman yan? Maya may kumakatok. May kakatap na naman. Kasi pala, Alex Solis, pag pala ikaw, daddy, kasama ka. Yan, kasikatan, kapangyarihan, luho at pita ng laman. Kontento po ba kaya? Ayaw. Kung lahat ng bagay gusto natin mabibili natin, makukontento po kaya tayo. Sa totoo lang po, kayo po makakapagsabi, wala pong satisfaction ng tao. Because we always want for more. Hindi naman masama kung kailangan. But the tendency is, ang focus po natin sa halip na magkaroon tayo ng contentment with what we have, is we strive for more. Kaya po kahit po sa gobyerno, ang corruption rampant. Because pag nakatulong ng kaunti, gusto ko na mas marami. Pero nakukontento ba? There is no such thing as contentment or contented life. Kaya nga po, binigay ko illustration, will you be contented if you have all this? We desire to have all this. Hindi po masama mag-admission, kasi ito po magsaserve as encouragement or inspiration para po tayo magsikap, para po magtrabaho tayo at mangarap. But that doesn't mean that it all ends when we accomplish or attain or acquire all these things. Kaya nga po, ang sabi po sa Bible, do you agree that contentment does not mean that I desire nothing, but rather it's a simple decision to be happy with what I have? Siguro po sa mundo, yun ang definition. I can only partially agree na yun po ang definition ng contentment. But we will all go back to what the Bible says, na ang sabi po, subalit ang banal na pamumuhay na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Contentment with godliness is great gain. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at pag-alis dito, wala din tayong madadalang anuman. Contentment with godliness with contentment is great gain because we didn't bring anything on earth and we will bring nothing when we leave this earth. Hindi masamang maghangat. Hindi masamang magkaroon ng mga gamit o pangangailangan sa buhay. But the point is, kailan po tayo magkontento? Kaya nga po sabi, banal na pamumuhay na may kasiyahan ay malaking pakinabang.
Because pagka po naunawaan natin ang katotohanan tungkol po sa being crucified with Christ, yung mga bagay na ating inaasam sa buhay, magiging walang kwenta yan eh. Because when you have Christ in you, you have everything that you need. And if you want to have satisfaction and contentment in life, you only need Christ. Pero ang hirap unawain eh. Kahit po sa mga Kristyano, paano kung sasabihin, meron akong Kristo, may sakit yung aking mahal sa buhay, may COVID, nangangailangan ako ng pambayad sa sa kuryente, sa ano. Pwede ba yung pag-born again ka Lord, sir, born again ako, pwede ba huwag mo akong putulan sa miran ko? Hindi naman po pwede yung gano'n. Pero iba po kasi ang ibig sabihin, hindi po yung material na bagay lamang ang pinapatukulan dito. Ano nga po ba yung sinasabi kong crucified life? Kanina pa akong salita ng crucified life. What is a crucified life? Ang atinakong buhay. Para po maunawaan natin, itong word na crucified life, itong phrase na crucified life, kailangan po magkaroon muna tayo ng understanding, ano ba ang cross? What is the cross? Sabi ko sa hinanap ko yung meaning ng cross. Ang cross daw po ay original na simbolo ng sumpa at kamatay. When we speak of the word cross, it speaks about curse. It speaks about death. Because during the early years, during the ancient times, pagka po ang isang, lalo na po sa tradisyon po ng mga Hudyo, pagka ito'y makasalan, kita niyo po ang Panginoon sa Kristo, kinako kasama ang dalawang magnanakaw. He was crucified on the cross, which means that the most horrible way to punish a person is by crucifying the person on the cross. Ibig sabihin talaga yun po yung ultimate penalty during those times. Ang iba po, habang nakatakot pa sa cross, sinisilaban pa yun, sinusunod pa. Ano nga po bang simbolo ng cross? Even during these days, pag sinabi mong cross, it means cancellation, being cancelled. Pag sinabing cross, it means being wrong. Di po ba? During the early times, when you speak of the cross, it speaks about negativity. How about being crucified with Christ? Sabi nga po dun sa Galatia 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So, ibig sabihin po, when Jesus Christ was crucified, He was cursed. Imagine, God Himself who came on earth in human form, He was hung on the cross to show that He has been cursed. Naalala ko yung tanong doon sa Bible school daw ng isang bata. May nagtanong daw po na teacher, who is the most sinful man on earth? In the Bible pala, who is the most sinful man in the Bible? Marami po sinabi, sabi niya, sinful si David, si Saul, si Solomon. Ang daming pangalan binanggit. Sabi po ng isang estudyante, the most sinful man on earth in the Bible is Jesus Christ. Huh? He was conceived without sin. How come He is the most sinful man on earth? Because He carried all our sins. He bore all our sins on the cross of Calvary. Hindi po niya kasalanan yun. Kasalanan natin ang dinala ng Panginoong Jesucristo. And because of that, He was crucified. Symbolic po yan eh. Symbolic na yung curse na nasa atin po, yung sumpa na ating dapat ay nasa atin, ang Panginoong Jesucristo ang tumanggap. Kaya po siya ay na-crucify sa Calvary. Sabi nga po, tinubos tayo ng Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Nang siya ay isumpa, si Jesus mismo po ang isinumpa. Kaya po napakagandang maunawaan natin, nung ipako si Kristo sa krus, hindi po yung kasalanan niya ang naging dahil ng pagkakapako niya sa krus, kundi kasalanan natin. Hindi po sa atin. At ang pagkakapako ni Jesus sa krus at ang ating pananampalataya ang nag-alis ng sumpa. So kung ipinako si Kristo sa krus, naalis na rin po yung sumpa sa atin kung tayo nananampalataya. Sabi nga po, dumarating ang magnanakaw, 1:10, John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito si Jesus, ako, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masagana at lubos. Masaganang lubos. Kaya po si Paul, when he said, I have been crucified with Christ on the cross, ang sinasabi niya,
Yung kasalanan ko nag-crucify kay Kristo, kasama ako doon. Dapat kasama ako doon. Kaya dapat yung buhay na ipinapamuhay ko ngayon, lagi kong alalahanin na bawat bagay na ginagawa ko, bawat kasalanang magawa ko ngayon, si Jesus ang nagdala ng parusa para sa akin. Halimbawa kung may anak kayo, may sakit, di po ba? Naalala niyo, may anak kayo, may mahal kayo sa buhay mo. Minsan ang papanalangin, Lord, pwede bang ako na lang ang magdala ng sakit niya? Kasi naawang-awa ako sa anak ko, Lord, ako na lang. Kung pwede lang, ako na lang magdala. Sa mga lalaki, nakanasin niyo po ba sinabi niyo, sana ako na lang mga anak. Pero kung ba kayo sabi gano'n? Kasi sa mga babae, hindi ko alam paano mga ano, pero mahirap daw. Kasi pag mahal mo ang isang tao, willing ka, handa ka na tanggapin yung parusa para sa kanya o yung pagdurusa para sa kanya upang ipakita mo ang pagmamahal at yung pong ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil po sa pag-ibig niya sa atin, John 3:16, I don't need to elaborate on that. Alam niyo po yan eh. Kaya po napakahalaga na ang buhay po natin, maunawaan natin na tayo po ipinako na. We have to live a crucified life. Hindi lang po contented life, but crucified life. Ang ipinaking buhay ay ang kamatayan ng ating lumang pagkatao at pamumuhay ng may kapasapok ng pagsunod kay Kristo. Yun po yung crucified life. How do you crucify the flesh? How do you crucify yourself? Kukuha ka ba ng kukuha ka ba ng pako at ipapako mo sa sarili mo? This is symbolic. This is figurative. Ibig sabihin po, hindi po yung literal. Naalala ko yung sabi ng pastor, if you want to follow me, carry your cross and follow me. Ginawa daw nung isang miyembro, pagdating sa bahay, binuhat ang kanyang asawa. Bakit mo binubuhat? Sabi sa Bible, carry your cross and follow me, ikaw ang cross ng buhay. Hindi mo ganon. Pag sinabi kong cross, ibig sabihin, yung sakripisyo. Yung sakripisyo bilang Kristiyano, yung pamumuhay po natin bilang Kristiyano, kailangan maunawaan natin yung sakripisyo ng Panginoon sa Kristo na nagdulot ng kanyang kamatayan. Kung alam mo palagi, kung ilalagay mo palagi sa isip mo na, Lord, hindi ko kayang gawin ito, makakalala ko tuwing gagawin ito, parang pinapako ko. Kasi po, habang nandito tayo sa mundo, aminin man natin na hindi, lahat tayo makasalanan pa rin. Pero ang maganda po doon, pinatawag tayo ng Panginoon, hindi isang life na nito. Pero hindi po ibig sabihin na kung tayo po ay ligtas na, gagawa tayo ng gagawa ng kasalanan. Tayo po ay gumagawa ng mabuti dahil tayo ligtas. Hindi po tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Naunawaan niyo po, malinaw po ba yun? Bakit ka nagpapakabuti? Kasi po dati ang akala natin kailangan gumawa ka ng mabuti para pumunta ka sa langit. Pero gano'ng karami pong ginagawa natin mabuti at saka masama. Gano'ng karami pong ginagawa natin karapat dapat matuwid kaysa doon sa kasalanan natin ginagawa. Kung may offset po, alin na mas marami? Kasi napakataas po ng standard ng napakataas ng standard ng Panginoon. Pag ikaw ay nagsalita, nag-isip ng hindi maganda, pinapatay mo sa isip mo yung kapwa mo, nag-commit ka na ng murder. Pagka ikaw lalaki, nakita mo mga babae, alam mo mga babae, hilig mo short. Nakita mo ang hita, pumasok sa isip mo ay mahalay. Nakiapid ka na doon. Ganun kataas ang standard ng Panginoon. Hindi niya po inabolish ang law, kanya po pinulfil ang law sa pamamagitan po ng pagtanggap na makasalanan na tayo dapat ang paparusa. Kaya po kailangan natin isa-isip palagi na Lord, kailangan ko magpakabuti dahil ito ang aking kalikasan. This is my nature. My nature as a person who has been saved by grace through faith in Christ Jesus is to do what is good. To crucify myself. To crucify myself and forsake all the worldly things that this world offers. Pero ang hirap mo nun. Kaya po kailangan ipako mo ang sarili mo eh. Ibig sabihin, doon ka na lang kay Kristo. Nasa mundo ka pero hindi ka magpapa-apekto sa mundo. Pero ang hirap po nun, pero hindi po imposible. Because the crucified life means you have to be selfless. You have to stand by your faith. You have to obey. You have to live a holy life in the midst of this unholy world. Ang dami pong dahilan para magkasala. Sa panahon po ngayon,
Buti nga, buti nga po, nag-pandemic. Sorry po for buti nag-pandemic. Buti na lang, nagkaroon tayo ng opportunity na magkaroon ng chance na magkaroon sa isang place na secluded tayo, ano lang tayo sa bahay. Nagkaroon tayo ng chance na mag-nilay-nilay. Pero pag lumalabas ka ngayon, madali magkasala. Lalabas ka pa lang ng bahay mo biglang ang espiritu ni Marites, Marisol at Mariposa nasa iyo na kayo. Kailangan niyo po ba yun? Di ba? Madali. Kasi sabi ko makipag-usap sa mga tao, hindi mo alam sa mga sinasabi mo. You are already struggling people. Mag-usap ka sa politika, imposible hindi kayo magkakasala. Manood ka magpunta ka sa Netflix, imposible hindi ka makakita o makapanood ng mga bagay na hindi magiging dahilan ng pagkakasala. The world is filled with profanity. Sa Netflix po dati, nung po ako'y bata, hindi naman masyadong matagal na. Pagka po merong kissing-sing sa pelikula, medyo na po yun. Rated na yun, mataas ang rating, no? Ngayon po hindi lang hindi lang kissing-sing At saka nun ang kissing-sing, nung medyo bata-bata pa po ako, smack lang. Ngayon talagang they're doing it already. Talagang yun na. Imagine niyo po mga bata, at the age of 5, exposed na, may mali siya na. Samantalang nung bata po kami, parang 8 years old, 10 years old, wala pa kaming pantalo, wala kaming salwa, naglalaro kami, naliligo kami sa ulan, hubot-hubad. Ngayon, gawin niyo yun. Ako, ibang klase po ngayon. Kaya po tayo, bilang mga mananampalataya, mga Kristiyano, kailangan ipako natin ang ating sarili kay Kristo, sa krus ni Kristo. Hindi ko po sinasabing literal na ipapako, kundi kumbaga, talagang doon na tayo. Hindi tayo pwedeng mag-compromise sa mundo. Dahil ang gusto po ng kaaway, mag-give-in tayo. Bumigay tayo. Laging may justification, wala, tao lang Ganun talaga. Pasensya na, tao lang nagkakasala. Totoo yung tao lang kung ikaw hindi Kristiyano. Sinabi sa Bible, greater is He who is in you than he who is in the world. Kaya kung nasa sa Iso Kristo, dapat tatayuan mo. Ang pangako ng Iso Kristo na kailangan tayuan mo pagiging Kristiyano. Hindi ako pwede mag-compromise. Pero lagi kong uulitin. Easier said than done. Madaling sabihin, mahirap ko. Biyaya lang talaga ng Panginoon. Siyempre po, after that, yung peace, contentment, and provision will come. Imposible hindi ka pagpalain ng Diyos pagka ikaw ay sumusunod sa Kanya. Praise God. Lagi po natin tatandaan yan. Kaya po laging nakakalimutan natin ito Gusto natin ito agad. Peace, contentment, and provisions. Kahit po Kristiyano, nananalangin naman ako, Lord. Nag-church naman ako every day. How about from Monday to Saturday? Are you living a crucified life? Sabi nga po ng Juan 12:24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa, ngunit kung mamatay ay mabubuhay ng marami. This is rather both literal and figurative. In a figurative sense, sabi kong maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, Jesus is referring also to us. Malibang mamatay tayo sa ating mga sarili, hindi tayo lalago. Kailangan mamatay tayo sa ating mga sarili. We have to crucify our own self. Kasi kung tayo sasabihin mo, born again ako, kaya lang, ganito pa rin ako, paano kayo lalago? Kailangan mamatay ka sa sarili mo. Parang yung butil. Ang butil po hanggat hindi tinatanim at hindi namamatay, hindi yan tutubo. So ano bang kailangan natin patayin sa ating mga sarili? Ano bang kailangan ipako? Ano ba yung mga bagay na nagiging hadlang para tayo lumabok sa ating pagiging Kristiyano? Paano po ba nasasabing malago ng isang Kristiyano? Kapag ka ang buhay mo ay nagiging pagpapala na sa iba. Kapag ka ang buhay mo ay nagiging gagawin ng pagpapala upang ang ibang tao ay maligtas. Makakilala sa Panginoon. Paano masabing hindi lumago? Kapag ka dumating ang point na hindi ka na napaka-sensitive, na minasabi lang konting bagay, galit ka na. Madaling sabihin, mahirap sa gawin, pero sa biyaya ng Diyos, hindi imposible. Hindi imposible. Kailangan po natin tayuan ng ating pagiging Kristiyano.
Ano nga po ba ang kahulugan ng ipinakong buhay? Kanina ko pa sinasabi yan, paulit-ulit anong kahulugan eh. Ang tanong is, ganito po. Sino lang ang tanong? Sino ba ang nasa trono ng puso mo? Pag ikay magdidesisyon, kapatid, sa trono ng puso mo, sinong priority? Isipin mo palagi, Lord, will this glorify you? Sa desisyon mo ba ito, ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapapulihan. Nung una ko inisip, parang ang corny naman, no? Siyempre, may mga kailangan din akong desisyon para sa sarili. Pero hindi, Kristiyano ka eh. Kailangan ma-realize mo yung calling mo. Yung inheritance mo bilang anak ng Diyos. Hindi puro sarili. Hindi puro selfie. Hindi puro selfish. Hindi puro self-centered. Kasi sabi nga po ng Panginoon, whatsoever you do to the least of your brothers, you do it unto me. Kung anong ginagawa mo, kahit sa iyo, pinakamababa, pinakamaliit mo kapatid o kapwa, ginagawa mo sa akin. So, kailangan po maging selfless tayo. Kaya ang tanong po dito is, sabi nga, ang ipinanak sa laman ay laman, at ang ipinanak sa espiritu ay espiritu. Ang tanong ko po sa inyo, maging sa akin sarili, hindi po ko exempted. Whenever I preach, ako po ang unang tinatamaan ng sermon ko. Hindi po ako po ay nag-preach, ay sinasabi kong ay perfect na hindi po ito para din sa akin, kasi devotion ko po ito. Sino ang nagtutunggali sa iyong buhay? Laging ano yan, dalawang nagtutunggali eh. Yung espiritu mo at saka yung laman mo. Kaya ako sabi, the spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto ng iyong espiritu ang gawin ng tama, pero mahina ang laman. Pero kung sa buhay mo ay lagi mong pinapakain ay laman, ang mangingibabaw sa buhay mo ay laman. Pero kung sa buhay mo ang lagi mong pinapakain ay ang espiritu, ang magtatagumpay at magwawawi palagi ang espiritu. Paano mo patitibayan ang espiritu? Sa pananalangin, pagsamba sa Panginoon, pagkunawa sa kapwa, paggawa ng mabuti. Outcome lang po yun. Sabi nga po, there are two wolves in our lives, the black wolf and the white wolf. Who will prevail? The wolf you that you feed. Dalawa po lagi ang nagtutungtuli sa ating buhay. Ang espiritu at ang laman. Sino magtatagumpay? Kung sino lagi mong pinapakain. Kaya po sa umaga pa lang, pag-ising natin, kailangan espiritu natin ang pakakainin. Yung bago ka magbukas ng cellphone, si Lord muna. Bago ka bumangon, bago ka mag-toothbrush, si Lord muna. Ako po pag nagising, ito po ano ko lang, hindi ko sinasabi na napaka-consistent ko na. Kasi minsan, bangon ako, CR ako, mag-toothbrush ako, pero sabi ko pag-ising ko, Lord, salamat, bago umaga na naman. Lord, grant that I may do what is right and pleasing in your sight. Make me a blessing today. Bago po ko mag-pray. Si Lord muna. Doon mo matetes ang puso mo eh. Halimbawa, pag-aalis ka sa bahay, pag naiwan mo ang cellphone mo, at nandun ka na sa pupuntahan mo, hindi ka mapakali. Tama? Ako po ganyan eh. Ako, naiwan ko ang cellphone ko. Buti na lang. May nakakita. Pero pag ang Bible na iwan, okay lang. Pwede naman bumili ulit. Sa desisyon mo sa buhay, pagka pinag-usapan pag may impluensya ang pera sa desisyon mo, ang tanong, sino naghahari sa buhay mo? Kasi realidad po yan eh. Doon na lang ako mag-church kasi malapit, sayang ang pamasahe. Pero alam mo, doon sa mas malayong mabibless. O kaya naman, halimbawa, naku Lord, merong ilangan, pero kailangan ko rin. Hindi naman masama kung tagihan mo. Pero pag dumating ka sa point na may conviction sa'yo na kailangan tayo ako ng tama. Ano yung dapat kong gawin bilang isang mananampalataya. Dapat hindi ka may influensya ng pera. O ng pangangailangan. Yun sinasabing crucified life. Ang naghahari sa iyo ay ang Espiritu. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. At ang mga dating bagay ay nagsilipas na at silipawang naging mga bagay. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Kaya ang tanong ko, bago po ba tayo? At yung pagbabago sa buhay, hindi lang po yan one-time event. It is a progressive event that happens every day.
Kasi everyday bagong biyaya ng Panginoon. New mercy, new grace. Amen. Bago po yan, kaya hindi mo pwede sabihin na na yung 2 Corinthians 5:17, one time event lang. Ang pagbabago po ay progressive. Araw-araw may pagbabago dapat. You should be a better person than yesterday. Kaya nga po may nakakamusta sa akin sabi niya, ang core mo naman, Brother Alex, saan mo ba naapulot yan? Sabi niya how are you, Brother Alex? Better than yesterday, but not yet as good as tomorrow. Ganun po ang sagot ko. Kasi lagi isipin mo, mas maganda ang bukas kaysa sa ngayon. Bagamat ang kahapon na hindi maganda, dahil ikaw ay anak ng Diyos, mas maganda ang ngayon. At mas maganda ang bukas kaysa ngayon. Dahil pag nawalan ka ng pag-asa, parang sinabi mo, bilang Kristiyano, wala kang pananampalataya sa Panginoon. Because our God is a progressive God. So kaya po dapat bago, binabago tayo araw-araw. Ito po ang masarap na katotohanan na dapat natin maunawaan. Maaaring alam niyo na po ito, pero kailangan i-remind tayo. Isang dahilan kung bakit. Pakibasa nga po, sabay-sabay, sabayang pagbigkas. 1, 2, 3. Agree? Agree po? Ang isang dahilan kung bakit hindi tayo mapuspos ng banal na spirito ay dahil punong-puno tayo ng ating sariling kaisipan at kaya. We have to empty our cup for us to be filled. Paano tayo mapupuspos ng banal na spirito pag puro sarili natin ang ating pong pinapamuna? Ito po ang isang pagtutuhanan. Ito po ay nangyayari na. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila, sino pong sila? Sino pong sila? Ito po ba ang mundo? Ito po ang mga mananampalataya. Kasama po mga mananampalataya. Hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng pati ng tainga. At magsisipagbuntod sila sa kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang sariling mga masasampita. At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa mga kanta. Even today, there are about 246 Christian churches in Las Marinas. Allegedly born again, supposedly born again Christian churches. But out of those Christian churches, hindi po kasama ang Katoliko, hindi po kasama ang Iglesia ni Cristo, hindi po kasama ang Mormons, Jehovah's Witnesses. Yun po ay yung tinatawag na evangelical Christians, mga full gospel Christians. Pero batay po sa survey, sa pag-aaral, they subscribe to teachings that are very un-Christian. When I say very un-Christian, nahaluan na po ng mga practices ng mundo. Na ginagawa na nilang yung mga practices ng mundo ay parang practice na ang isang Christian. And I wouldn't want to mention any church. There's no specific church. Pero marami na po sa panahon ngayon na parang sa worship service, ang itinataas na ay hindi na sa si Cristo. Hindi masamang maging magandang church. Pero ang importante po doon ay ang nababago ay yung puso ng tao. Naalala ko po yung kanta ng sa pero lang ha. Patawa lang ha. Ewan ko matatawa kayo. Sabi po daw ng gumakanta ng Kristiyano. I surrender all. Pagbago pa na. I surrender all. Kasi, puspos eh. Pero pag nagtagal-tagal na, ang pagkana please release me, let me go. Ayaw na, alis na. Pagod na. Kaya kung kailangan maging malinaw sa atin na ang buhay Kristiyano is not a walk in the park. Ang buhay Kristiyano hindi pagpapasarap o puro puro hallelujah, praise the Lord, talon-talon lang at puro fellowship. Ang tunay na buhay Kristiyano ay sakripisyo, pagtutulungan, paggagalangan, at pagsunod sa katuwiran. At yung pinapakahirap, sa totoo lang. Kahit
Kahit yung mga pastor, nagkakasala, wala namang perfectong tao eh. Pero lagi po natin tatandaan na ang biyaya ng Diyos ay sapat upang abutin ang ating mga kahinaan. Pero hindi po ibig sabihin na kung sapat para abutin ang ating kahinaan, i-justify na natin na tao lang eh. Kailangan maging malinaw sa atin na Kristiyano ka, iba ka. Pinako ka na sa krus. Ang iyong kasalanan pinako na sa krus. Hindi pwedeng, kumbaga parang nominal Christian ka na sa pangalan na Kristiyano ka, pero pag sa dating sa tunay na buhay, ang tunay na Kristiyano, sa labas at sa loob, pareho. Hindi pwedeng, uy, nakaka-bless ka naman, sister, brother. Ang galing mong mag-pray. Ang galing mong pero pag sa ikaw lang pray na lang, ang luto, parang chichan, mura. Kailangan, sa labas at sa loob, pareho. Ito po ang bagong krus na ini-embrace ng mga tao ngayon. Ang makabagong Kristyanismo ay nag-invento ng bagong krus na kung tawagin ay kompromiso, kung saan mas malaki ang pagpapahalaga sa pakinabang at panlabas na anyo kaysa sa katotohanan. Kaya po, saliksinin natin ang ating mga sarili palagi. Lord, alam ko Lord, niligtas mo na ako sa biyaya mo, niligtas mo na ako. May mga instances na nagkakasala ako, pero tulungan mo akong makalakad palagi sa katuwiran. At ang mga puri sa buhay ko, hindi ako dahil mahusay ako, magaling ako, maganda ako, mabait ako. Hindi, Lord, ikaw. Kailangan makita sa aking buhay yung pagkilos mo sa buhay mo. Sa buhay ko, yung pagbabagong ginawa mo sa buhay ko. Yung totoong pagbabago, hindi panlabas. Hindi yung paimbabao. Madaling magbait-baitan eh. Sa totoo lang po, napakadali. Pero, siyempre, lagi niya po ang i-challenge sa atin. Diyan po tayo, kung saan tayo mahina, doon tayo palagi aatakihin ng kaaway. Dahil ang gusto ng kaaway, malaglag tayo. At pag nalaglag tayo, masisira ang ating patotoo. Hindi naman ikaw ang mapapahiya eh. Kristiyano, yung pagiging Kristiyano mo. Kaya nga po, sabi ko, pag ako nagpo-post sa Facebook, may po-post eh. Hindi ko ako nagpo-post sa Facebook ng Bible verse, aking perfecto na. Kaya ako pinopost yan para ma-remind ako na dapat ganyan ako. At sa biyaya ng Panginoon, kung ako'y magpapasakop sa Kanya at sisikapin magpatuloy, magagawa naman. Ang problema kasi yun nga po eh. Sasabihin natin, tao lang. Tanggalin na po natin yung justification na tao lang, nagkakasala lang. Lagi natin iisipin, greater is He who is in you than He who is in the world. Yes. Because you are more than a conqueror in Christ Jesus. Amen. You have been bought with a price. Ang buhay na ibinigay ng Diyos ay hindi lang isang buhay na binago. Ang buhay na may sakripisyo para sa kapakinabangan ng marami at kaluwalhatian ng Kristo. Yan po yung crucified life. Yan po yung pinakong buhay. Na patutuusin po, alam naman po dapat lahat ng Kristiyano yan eh. Pero sabi nga po lagi ko pong paulit-ulit pag ako'y nag-preach, is easier said than done. Kaya kailangan po natin ang biyaya ng Panginoon talaga para tayo po ay makapagpatuloy. So ano pong nais ng Diyos sa atin? Una po, lahat ay magsisi at manampalataya. Lahat po ba kayo nagsisi na? Amen. Nagsisi ba kayo? Nagsisi na ako, sana hindi na kita sinagot. Hindi po yung gano'n. Nagsisi at manampalataya. Iwasan ang magkasala sa pamamagitan ng lakas at biyaya galing sa Kanya. Hindi po, sabi nga po, talagang mahirap. Biyaya na tayo ng Panginoon. Pero kung ang mindset mo is, Lord, ayoko magkasala, tulungan mo akong hindi magkasala. Kung anong tama, lagi mo ipalaga sa akin. Holy Spirit, convict me. Yun lang eh. Yung total submission mo every day. Kung sa simula pa lang ng umaga, sa halip na magdasal, hawak mo agad yung gadget. Kung ano po sasamahan ng Panginoon. Challenge ko po sa bawat isa, bago po kayo humawak ng gadget sa umaga. Huwag niyo pong itabi sa pagtulog ng gadget. Yung Bible itabi niyo, pero yung gadget huwag niyo itabi sa pagtulog. Kasi po pag gising niyo sa umaga, hindi ko po alam, baka 50% sa atin. Pag gising sa umaga, ang hawak natin. Magkaroon ng bunga at kapakipaginaban ng bunga.
Bunga po, hindi bunga. Puso, hindi puso. Napakaganda po na isang Kristiyano na napupuri. Uy, pambihira. Nung una po ako makakilala kay Lord, walang maniwala sa akin ng born again ako. Kasi pasabi ng aking mga office mates, yan na si Alex, meron niyang bago. Kasi alam niyo ba, lagi akong bumabang pa sa kwentuhan. Mga green jokes, mga kwentuhan, mga kalokohan, yung pong mura, yung PI, nagiging po sa akin, sa aking pagsasalita. At nung makakilala po kay Lord, sa biyaya ng Panginoon, pinapin niyo po akong Amen. Praise the Lord. Tapos sabi sa akin ng office mate ko, next, corny mo na. Hindi ka na masayang kasama. Puro ka Bible. Totoo ba yan? Babalik ka rin sa dati. Sa simula lang yan. Isang araw, mahadinig na namin yung malutong mong chitsara na pinay. Punto ko chinta. Yun. Pero sa biyaya po ng Panginoon, ako po ngayon ay 57 years old na. Nakakilala po ako sa Panginoon 34 years. Praise God. Minsan po ako'y napapabigla. Praise the Lord. Minsan po talaga napapadiretso. Talagang, Lord, sorry, pero alam niyo po, pagka ako'y napapamula, nag-grip talaga ako. Yung talaga. Parang hiyang-hiya po ako. Kung bira, nag-preach na ako. Minsan napapasalita pa ako ng hindi mo. Nag-grip po talaga ako. Sabi ko, ibig sabihin, yun salamat yung conviction. Pero kung ikaw, yung mura mo, parang wala lang, ang lutong-lutong, magtanong ka sa sarili mo, na-burn egg ka ba talaga? Baka nung pa-water baptize ka, nakasala ang bibig mo. Baka gusto mo magpa-water baptize, hindi, buhok mo yung bibig mo. Inaalala ko one time, nagtutulong ako na sa LDP. Nag-water baptism po kami, may mga binabaptize kami. May nagmumurahan doon sa CR, doon sa shower room. Kababaptize lang yung nagmumura. Tapos kinuwento ko doon sa isang pastor. Sabi niya, huwag kang pusga. Bakit naman pastor? Bakit ikaw? Kailan ka hindi nagmura? Di ba nagmumura ka rin? Kailan ka hindi nagmura? Napaisip ako bigla . Maaaring hindi mo sinasabi, verbally, but in your mind, kino-curse mo yung tao. Pareho lang po yun. Kaya be careful about what we think about. Especially pagka po meron kayong taong kinabubuhian, huwag ka tingnan. Pagka sa Facebook, meron kayong mga hindi gusto, ano paano nyo na muna para hindi nyo nakikita yung mga post? Kasi minsan nakakainis din talaga. Minsan nakaka-steal up. Yung masusuya ka, basa ka naman ng basa, gusto mong sagutin. Pero ang point po doon is, dinako na tayo ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Sinabi niya sa lahat, kung sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan yung sinasabi ko kanina, na nang matinig ng isang tatay ay umuwi sa bahay at binuhat ang kanyang asawa. Pasanin araw-araw ang kanyang krus. So what's the point, mga kapatid? Simple lang po ang mensahe namin. We have been crucified with Christ so that it is no longer we who live, but Christ who lives in us. Amen. The life we live in the body, we live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Lagi mo isipin, kailangan mabago ako, Lord kasi mahal mo ako. Gusto ko rin maipakita sa iyo, Lord, na mahal kita. Hindi ko man maipakita pagmamahal ko sa iyo sa kapwa ko na lang hindi ka ibigin. Hirap na, lalo lang malaki atraso sa iyo, ako, hirap mo. Ikaw ba parang sasabihin mo, kahit siguro, sino dito kahit minsan sa Espanya, buhay ay hindi nagsumpa. Tamaan ka na sana ng tiglat, mas kasaan ka na sana. Lahat po, may ganyan lalo na pag galit ka. Pero sa biyaya ng Panginoon, kung lagi po natin naaalalahanin na tayo pinako na kasama ni Kristo. Siguro po, mas magiging maayos ang mundo natin. Mas magiging maayos ang bansa natin. Sabi niya, huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala, paano pa nga tayo mabubuhay pa rin. Patay na po tayo sa pagkakasala. Pero lagi gusto ng kaaway, buhayin ang ating kasalanan. Pasilin niyo po, saan kayo tinetest palagi? Kung saan tayo nagkakasala. Lagi doon ang challenge.
Pag ang challenge mo sa buhay ay tungkol sa pananalapi, lagi lang paulit-ulit ang problema mo sa pananalapi. Pag ang iyong problema sa buhay ay tungkol sa relationship, lagi doon ka dinadala. Kasi may tinuturo ang Diyos paulit-ulit. Paulit-ulit. Pagka ang ano mo is yung, pag ang temptation mo sa pagkain, laging isip mo pagkain, doon ka lagi paladala. Hindi ako kakain ngayon, magpapasting ako. Tapos bigla mapapadaan. Gusto mo sa 50% discount. Bukas na ako magpapasting. Di mo ba? Kung saan ka mahina, doon ka dadalihin palagi. Kaya kailangan maging, maging alert tayo. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong mga buhay ay natatago kasama ni Kristo sa Diyos. So yun po ang totoo. Ang ating dapat na ipanalangin ganito. Palagi. Panginoon, siya sa atin po ang aking puso. Ipakita mo sa akin ang aking mga kalikuan at karamihan. Tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Simple prayer, but this is very powerful. Ako po, meron po akong mga challenges sa buhay ng nakaraan. At lagi po ako nalalagay. Pastor na po ako na. Hindi pala pastor. Worker na po ako noon. Kung saan po ako palagi nalalagdag, doon lagi ako dinadala ng kaaway. O maaaring inaalaw ng Panginoon na mapupunta ako doon upang ma-realize ko na, Lord, kung hindi ikaw ang ikilos sa akin, wala akong kaya gawin. Pero salamat dahil sa biyaya ng Panginoon. Unti-unti. Hindi ko sinasabing overnight. Meron namang iba overnight. Talagang kasi overnight. May pagbabago overnight. Pero talagang we are all works in progress. Kaya pag minakita kang Kristiyano, kapwa Kristiyano na kasaway pa, huwag mo husgahan. Panalangin mo. Kasi ang tendency, i-review mo, huhusgahan mo. Tapos, buti sana kung tayo, okay lang Lagi natin iisipin, Jesus Christ is still our Savior. He is not yet our judge. Let God be the judge. Pagdating naman ng panahon, ang maghuhusga sa atin, hindi tao kundi ang Diyos Kaya ang isipin, pag minakita tayong kapwa Kristiyano na pasaway, pag-pray natin, Lord. Tulungan mo nga siya. Kung paano mo ako inaayos-ayusin mo rin siya. Huwag lagi natin sabihin na siya. Nakasama lang tayo palagi doon. Maaaring ang isang tao, isang Kristiyano, maaaring ikaw na pagtagumpayan mo ng isang bagay sa buhay mo, kaya hindi ka na natutok sa doon. Pero yung isang tao yun, baka yung issue na napagtagumpayan mo na hindi pa niya napapagtagumpayan, mapumusgahan. Baka naman yung ibang area ng buhay niya napagtagumpayan niya na, pero ikaw naman hindi pa. Hindi natin alam. Kailangan natin iisipin, yung biyaya ng Diyos ay sapat para tayo kapitin. Pero dapat, bilang mga Kristiyano, tinatayuan natin ang ating pananampalataya. Lumalakad tayo sa katuwiran at sa kabanalan. Naalala ko po yung panahon ng eleksyon unang few years back. Naranasan nyo namang lumawi sa basura. Kanina bang kanina bang tagline nyo? Naranasan nyo na bang lumangoy sa dagat ng basura? Si Villar. Pwede ba yun? Lalangoy ka sa dagat ng basura. Paano ka lalangoy sa dagat ng basura na hindi ka matutumihan? Tanong ko po, paano ka lalakad sa mundong ito na sobra na ang kabalbalan na hindi ka magkakasala? Halimbawa, lumungoy ka sa dagat ng basura, ano gagawin mo pagkatapos? Maliligo ka kaagad. Siyempre. Ganon din sa ating buhay Pagka kayo nagkasala, balik ka agad kay Kristo. Hindi, ang simbahan ay hindi tambayan ng mga mababait. Ito po yung ospital ng mga makakasalanan. Jesus came to seek those who were lost. Kaya lagi po natin isipin. Kaya po, lagi natin isipin na pagka mayroong pasaway, dali natin sa church. Yayain natin sa church, yayain natin mag-Bible study. Yayain natin mag-aral sa salita ng Diyos. O kaya kung hindi naman, ipag-pray mo. Naranasin na po ba mag-pray over sa taong kinaiinisan mo? Ang hirap. Totoo lang po ang hirap. Pero one time po, meron po akong office mate. Talaga kung hindi kami magkasundo sa panahon. Hanggang sa naisip ko, halika na. Usap tayo, masinsinan. Sabi, I don't care what you have in your mind, sabi sa akin English. Hindi, pagpapray lang kita. I will just pray for you. You believe in prayer? Of course I do. Pinapray ko po siya. Ba? Kinabukasan, bumalik ulit sa akin. Sabi, can you pray again for me?
It seems like your prayer is effective. Sabi ko sa akin. Of course, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Why? Are you righteous? Binabi ko siya, of course I am. I am righteous in Christ. So ganun po eh. Hindi naman tayo kaya gumagawa ng mabuti dahil tayo inipapakabuti, pinangangalandakan natin mabuti tayo. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo po ay iniligtas na ng Panginoon. Right. Hindi naman tayo perfecto, hindi po ba? So yan. Kaya pabalikan ko po yung in closing, I'd like to go back to the verse of this study. Ako'y nakako sa krus na kasama si Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Now I would like you to look at this photo. First, this was just taken from a movie titled The Passion of the Christ. Ano pong pakaramdam ng ipinapa? Imagine niyo po yung kasalanan natin. Napako. Kristo na ipako dahil sa kasalanan. Tayo po pagka natusok ng karayo, mga kamay na sakit eh. Hindi lang po karayo eh, pako. And based on historical accounts, ang pako daw po ni Kristo hindi naman dito eh. Tapos yung pako mo, pagpapatuloy, papako. Imagine the pain. Pag gusto mong umangat, galay ka na, yung weight mo, doon mo ilalagay sa paa, sakit ka pako. Tapos kung hindi mo na kaya ng paa mo, bibitin ka, mahahatak yung ano mo, ang sakit mo. And Jesus Christ did it all for you and for me. Right. Kaya we ought to realize na every time nalalakad tayo, we commit sin. Kristo, pinako. And let that be an inspiration and encouragement for everyone. A reminder that as Christians, for that matter, we ought to live lives that are worthy of the calling. Bilang Christian. Hindi lang po ito fans club eh. Hindi lang po ito social club eh. We are building the lives of people. We are not sharing ourselves. We are sharing the goodness of God. Kaya po, challenge ko lang po, tuloy lang. Nananapa, tayo. Every time na may opportunity tumulong, tulong. Nagkakasala, hindi tawag. So, sikapin natin. Tawag na. Paano? Sabi nga po ni King David, I have hidden your words in my heart that I may not see again. Praise the Lord. Kaya yun po, tuloy lang. Tuloy lang tayo. Mahaba pa. Mahaba pa ang takbuhan, pero naniniwala pa ako malapit na dumating si Lord. Hirap ko, naniniwala mo ba kayo malapit na dumating si Lord? Praise the Lord. Excited nga ako sabi ko, Lord. Your second coming or my passing on, whichever comes first. Pero habang buhay pa ako, Lord, bigyan mo ako ng chance na makapag-share ng word ko, na makapag-encourage ang tao. Yung riches and glory and all, mas maganda naman doon. At my age, sabi ko 57, tulad po ni Apostle Paul, I have experienced to be in lack, I have experienced to be in plenty, pero walang sasarap pa doon sa buhay na isinuko mo sa Panginoon at ikaw ay gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Amen. Wala pong ibang satisfaction na mararamdaman. Alam niyo po yung bang tipong at the end of the day, kahit pagod na pagod ka, ang saya ng puso mo, kahit kaunti lang ang pera mo, ang saya ng puso mo dahil, Lord, salamat. Kahit pa paano ito. Nakasunod ako sa iyo, may nagawa akong mabuti para sa iyo. Kesa naman yung at the end of the day, pagod na pagod ka nga, pero bukas kaya, ano pang gagawin ko bukas? Naku, pag hindi ko na isabit sa deadline itong aking trabaho sa boss ko, naku, pagka hindi ko na-please yung aking girlfriend, boyfriend, wala eh, walang satisfaction ko. Parang endless, paulit-ulit. Yun po, in closing, let me pray for you. Purihin ang Panginoon sa pagkakatagitan sa mga. Lord God and Heavenly Father, we praise you and we thank you for the words that you have allowed your servant to share.
Lord, I acknowledge God that not by might, not by power, but only by your Spirit. Salamat, Panginoon, for reminding us that in this life there will be trials, there will be challenges. But lo and behold, you have overcome the world. Amen. Salamat po sa buhay ng bawat kapatid ko nandito ngayon. Kayo po nakakaalam, nakakapatid ng kanilang mga challenges, struggles, mga pinagdadaanan sa kanilang buhay. I pray, God, that you will grant them even greater strength to overcome. That they will be constantly reminded that greater is He who is in them Amen. than he who is in the world. That their lives have been crucified with Christ, so that it is no longer them who live, but Christ lives in them. Panginoon, I pronounce and declare blessings upon this church, Amen. even upon Pastor Hallelujah. Rona and Sister Beck, and every member of this congregation. Hallelujah. I pray that you will reveal to them in ways that they haven't experienced before, mas malalim na kaparaanan, mas malalim sa spiritual na kaparaanan, Panginoon. Yes. That you will grant them extraordinary joy in their hearts as they obey you. Lord, ipaparanas mo sa kanila ang kapayapaan ng puso at ng isip na hindi pa nila nararanasan. Yes. Adadaluin mo ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa lugar na ito. Hindi upang masabing sila pinagpapala dahil sa kanilang ginagawa, kundi pinagpapala mo sila upang maging laluyan sila ng pagpapala sa mga tao pa po dito sa Yes, amin. Lord. Yes. Father, we pray, God, that this church will be the lighthouse in this subdivision in San Diego. Yes, Paging Lord. sa labas po ng San Diego. Yes, That Lord. many will come to the saving knowledge of your Son, Jesus Christ, because of every life that has been surrendered to you, God. Father, kung ano po yung mga special prayer request nila. Hallelujah. It's between you and them. Alam niyo po ang kanilang mga personal prayer requests. Deepest desires of their heart. Father, in your perfect time. Lagpin po. Igawad mo po ito sa kanila. So that as they testify about what you have done in their lives, people will be blessed, your name will be glorified, Amen. and your name will be greatly exalted. Salamat po, Ama. Dalayan ko rin po, Panginoon, na kayo rin po ang patuloy na magpala nito pong Father's House Academy. Yung po Hallelujah. mga parents sa mga estudyante, Panginoon, na nakaintay dito, pagpalain po sila. Yes, God. At tayo cause the number to increase, hindi Amen. na po dahil sa business purpose, Hallelujah. kundi po ma-accomplish po yung goal ng mag-asawa nito, ang Hallelujah. congregation na ito. Ang tunay nga ay yung mga magulang ay makakilala po Siya nga po, Diyos. Salamat po, Ama. We give you the praise. We give you the honor. In Jesus Christ's name we pray. Let me shout. Everybody shout. Amen. Amen. God bless you po.